Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa yung pasyente pag pumunta po sa clinic, nagrereklamo po siya sa atin na, Dok, galing po ako sa emergency room ng isang hospital or galing po ako sa clinic ng isang doktor at in-advise po ako na ipapa-confine ko po ang anak ko. Ang problema lang po, Dok, medyo gipit po kami sa pera. Kahit sa SPMC, mukhang hindi po namin kaya kasi syempre kailangan rin po ng pera, no? Kahit magpa-confine sa SPMC. Kaya po ang request ko po sa doktor, kung pwede, magpapareseta lang po para sa bahay. Okay, at obserbahan po sa bahay. At baka po, hindi na po kailangan i-confine. So, yun po ang kadalasan nangyayari, no? Okay? Dahil marami pong pasyente ang tumatakbo po sa clinic natin at yun po ang sinabi nila sa akin, no? Okay? So, in fact, 2 days ago, meron pong pumunta sa clinic, dala po niya yung anak niya, galing po siya sa bandang Bunawan, somewhere there, at in-advise po siya na ipap-confine. Nung sinabihan niya yung doktor sa emergency room, hindi pumayag, no? Nang nai-reseta lang yung anak niya para sa sakit ng anak niya. Sabi po ng doktor ay hindi talaga pwede. Okay, kailangan i-confine. So, in fact, sabi ng nanay, na-inject pa nga daw ng isang dose ng antibiotic. Then after that, yun, in-advise na ipapa-confine. Nung hindi pumayag yung nanay na magpa-confine, ipapa-confine yung anak niya, at nagre-request po ang ng nanay sa doktor sa emergency room na ireseta lang po sana para meron po siyang inumin sa bahay, yung antibiotic, ayong pumayag yung doktor. Kaya po umalis yung nanay sa ospital at dumiretso sa clinic po natin. Hindi po tayo nakikialam po, no, sa practice ng doktor, whether sa clinic or whether sa ospital. Kung meron pong policy sa ospital na wag ireseta ang pasyente kung hindi magpa-confine sa ospital, para sa akin po, para sa akin mukhang hindi po maganda, no? Kasi para sa akin, pwede ho natin ipapapirma ng waiver, di ba? Refuse admission and requested for a prescription, okay, for take-home meds. Ayan, then ipapirma po ninyo ang nanay, no? Para may ebidensya po tayo na talagang sila ang hindi nagpapa-confine, no? Yung anak niya, hindi niya ipapa-confine. Kasi baka may mangyari sa bahay, okay? Pwede sisihin yung doktor sa emergency room. Maghuhugas kamay po yung nanay na, hindi niya ako sinabihan na ipa-confine ko yung anak ko So, pwede babaligtarin yan. So, pag nakapirma na po yung waiver, ang suggestion ko lang po, although hindi po ako nakikialam sa decision making ninyo or sa policy ng hospital, no? Ang suggestion ko lang po, pakireseta na lang po ninyo
Bakit? Kasi may mga pasyente na talagang mag-respond pa rin sa gamot na inumin po nila sa bahay. Kasi sa senaryo, katulad ng 2 days ago, kung na-inject po ninyo ng antibiotic sa ospital at ayaw talaga magpo-confine ng nanay yung anak niya, well, of course, para sa akin, excuse me, it should be an obligation. Maybe out of humanitarian reason, no? Hindi maka-afford sa ospital, no? Okay? Na kailangan ireseta talaga ninyo ng antibiotic na itutuloy po sa bahay dahil na-inject na po ninyo ng first dose ng antibiotic sa ospital. Kasi ayoko talaga paulit-ulit na mangyari na tatakbo yung pasyente sa aking clinic at yun pa rin ang maririnig ko. Wala akong personal na dahilan dito. Kung tutuusin lang, yung ayaw ninyo gawin, pabor sa akin. Bakit? Kasi pupunta sila sa clinic ko eh. Hindi ko naman ginawang negosyo yung ating medical practice. Pero, pangit pakinggan. Pero, kung magiging prangka po tayo, yung ginawa po ninyo sa ospital na hindi kayo magreseta ng gamot na ipainom ninyo ang pasyente sa bahay, dahil hindi ayaw magpa-confine, yung ginawa po ninyo, pabor po sa akin. Kasi, pupunta sila sa akin. At, syempre, kumita tayo bilang isang doktor. Although, ayaw natin sabihin yung word na kumita. Kasi, yun nga, ayaw natin gawin negosyo yung medical practice po natin. Okay? So, yun lang po ang nire-request po sa ating kapwa. Lalo sa mga younger doctors. Kasi, mawawalan kayo ng pasyente. Hindi na talaga babalik sa inyo. Lalo kung makalusot sa bahay yung anak niya sa reseta na inumin ng anak niya galing sa ibang doktor. Diba? Well, of course, ang gagawin po ninyo, bukod sa magbigay po kayo ng admitting orders na ipapakonfine, kung ayaw talaga ng pasyente dahil nga gipit sa pera, sabayan po ninyo admitting orders ng prescription for the patient's take-home meds. Para at least kung makalusot sa bahay sa gamot na reseta ninyo, believe ang doktor sa inyo. Babalik pa rin sa inyo. Kung talagang hindi makalusot sa bahay, kahit nagreseta po kayo para sa bahay, talagang magpapakonfine yung pasyente. Or ipapakonfine ng nanay yung anak niya sa ospital. At babalik pa rin sa inyo yan. Kayo pa rin ang kunin na doktor. Ganon po yan. Sa totoo lang po, I would like to be very honest. Although, again, walang personalan po ito. Alam ba po ninyo, out of 10 patients, pero itong ganyan na senaryo na tumatakbo yung mga pasyente mismo or yung mga nanay ng pasyente na dala-dala nila yung mga anak nila sa clinic. Itong senaryo, hindi ko na po mabilang, okay, na nangyari sa clinic po natin. Okay? Pero masasabi ko lang po, out of 10 patients, okay, na pumunta sa clinic at nagmamakaawa
Dok, wala talaga kaming pera magpa-confine. Pwede ho ninyo i-check up ang pasyente ko, Dok. Baka pwede po sa bahay ito. Well, ang masasabi ko lang po, out of 10 patients, as a matter of fact, lahat ng pasyente po, nireseta ko talaga. Kasi, sa tingin ko, with due respect to my colleagues, sa tingin ko, pwede pa naman ito sa bahay. Biro mo, 2 days ago, galing sa ospital, nakita ko sa clinic natin, malusog pa, hindi hinihingal, may ubo nga, may plema nga sa baga, pero hindi hinihingal. Kumakain pa, hindi sumusuka. Therefore, kaya po niya inumin yung gamot na antibiotic sa bahay. So, niresetahan ko talaga. Pero syempre, sinasabihan ko talaga ang nanay o yung mga pasyente mismo na, Sir, ma'am, hindi ibig sabihin mali po yung doktor na nagtingin sa inyo. Hindi ibig sabihin na mali yung desisyon ng doktor na ipapakonfine kayo. Hindi natin alam, malay natin tama sila. Kasi may nakita sila. Hindi po tayo pwede mag-question sa desisyon ng doktor. Okay? Hindi natin alam, baka totoo talaga na kailangan magpa-confine. Kaya eto, inumin po ninyo yung gamot sa bahay. Pero, pag lumalala sa bahay, ipapa-confine na lang po ninyo. Ganyan ang sinasabi ko talaga sa mga pasyente na tumatakbo sa atin dahil po sa ganyan na senaryo. Pero, if we want to stretch our observation a little bit too far, kadalasan mga pasyente galing sa hospital, galing sa clinic, yun po ang desisyon ng kanilang doktor. 2 days earlier, 3 days earlier. As a matter of fact, meron pang 7 days. Nung pumunta sa clinic, buhay na buhay yung pasyente. Para sa akin, sa paningin ko, wala pa akong nakitang rason na kailangan ipapakonfine. So, yun lang po ang masuggest ko po sa ating mga kapwa. Pakireseta na lang po ninyo, itry po ninyo, baka po makalusot po sa bahay para makatipid po yung nanay o yung tatay ng pasyente. Maraming salamat po.